hindi tayo reklamador eh. Pero pag may mali, nagrereklamo tayo. Kasi iniisip natin na tayo marunong tayo magreklamo. Paano yung iba? Nilulunok na lang, tatanggapin na lang, deliver na lang. Diba? Tatanggapin na lang nila. Kasi sila marunong nagreklamo eh. Kaya tumatayo tayo na hindi bilang reklamador eh. Kumbaga para makita ng mga tao na hindi yung pwedeng gano'n. Kaagamang stress. Alas 8 ng umaga, no? Gutom na gutom tayo. So, hindi na natin mapigil, order tayo. Experience natin ngayong araw, alas 8 ng umaga. Habang gutom, walang tulog. So, nagda-diet tayo ngayong araw. At sa pagda-diet natin, pinipilit natin huwag kumain. So, umorder tayo, nag-crave tayo na bumili ng soup number 5. Favorite ko ang soup number 5, no? Through Grab, umorder ako. Ngayon, meron dalawang store. Kung ano yung malapit na store, wala silang soup number 5. Yung isang store, sobrang layo, pero meron silang soup number 5. Ang ginawa natin, yun yung pinik natin kasi yun talaga yung gusto natin kainin. And then, nagdagdag tayo ng isa, chop suey, okay? At tayo nagdagdag kasi sayang naman delivery fee. Sobrang layo, sobrang mahal ng delivery fee. Tapos nagtip pa tayo. Para ba mas makamenos na ay soup number 5 lang. So, nagdagdag tayo ng isa. Pero yung isang yun, wala tayong planong kainin. Dinagdag lang natin, no? Kung sino gusto kumain sa bahay, go. Pero ang akin is soup number 5. Naghintay tayo ng ilang minuto habang pine-prepare nila yung pagkain natin. Tapos maya-maya, nag-message yung rider, wala daw yung soup number 5. Pero naka-update doon sa menu nila, hindi naka-hidden yung soup number 5. Usually kasi sa Grab, ang menu na wala, kailangan naka-blurred, no? Naka-visible kapag available yung menu. Ganyan ang Grab. Since sobrang layo nung pinagkuhanan ng pagkain, ibig sabihin sobrang laki ng delivery fee. Nasa 160 pesos, tapos nagtip pa tayo ng 20 pesos rice. So, nasa 180 pesos. Tapos, bigla sila magde-declare, masasabi sila doon sa mga rider na wala na daw yung menu yun. Pero naka-visible sa mismong menu nila. Kaya tayo napa-order kahit sobrang layo, no? Sabi ko doon sa rider, pakausap po sila sa akin, hindi ko mahanap yung cancel. Hindi siya ma-cancel at kahit anong option, wala yung option doon na kapag okay na, is ka-cancelin mo. Wala nang ganon. Ulat ako, since Gcash yung ginamit ko pambayad, nag-refund na lang yung doon sa soup number 5. Ang lumalabas na lang na order ay chop suey. No, ibinalik nila yung para sa soup number 5. Sa mga tatanong bakit soup number 5 ang gusto kong kainin? Kasi nung time na nagbe-baby maker tayo, yan yung lagi natin kinakain. Pang fertile yan eh. No? So nakasanayan natin yan, kaya naging favorite natin ng soup number 5. Back to the story. Ngayon nagpa-load ako para makontak ko sila mismo kasi hindi nila ako makontak at hindi nila ako kinontak. No? Parang sila na nag-decision. Ngayon sabi ko dun sa rider, ibigay mo sa akin yung number, ako nang tatawag. Ngayon nagpa-load ako, tumawag ako sa kanila. Pagkatawag ko, nag-usap kami. Ang sabi ko ay yung side ko na napakalayo niyan eh. Na hindi dapat, pwede bang cancelin na lahat? Doon na lang ako order sa mas malapit o baka hindi na ako order. Kasi sayang yung 200 pesos delivery fee sa isang order lang. No? Nanghihinayang tayo sa ganyan. Plus, yung oras ng rider eh. Ako yung mga rider ko, pati yung mga angkas ko, yung mga joyride ko, ayokong pinaghihintay. So, yung oras nila is alam kong dapat na i-cancel. Dapat nang matuldukan yung case, no? Dapat nang ma-stop para makapag-book na siya ulit sa iba. Ngayon habang nag-uusap kami, sabi ko, hindi ko mahanap yung cancel eh. Tapos sabi nila, sila rin daw. Biglang na-end yung call, naubos na naman yung load. Ngayon, nagpa-load na naman ako. No? Ngayon, pagka-load ko, nag-message yung rider. On the way na daw siya. Kasi daw, binigay sa kanya, ipanasa na daw sa kanya yung mismong pagkain. So, papunta na siya. Nag-uusap pa tayo, diba? Merchant, nag-uusap pa tayo. Bakit ganon? Bakit parang pakiramdam ko, since naputol yung usapan, na alam mong hindi pa sarado yung usapan natin, alam mong may nire-request pa ako, alam mong kala ko naintindihan mo ako sa mga kwento ko, bakit ipinatuloy mo na parang ibinato mo na lang yung order dun sa tao, doon sa rider, para wala nang choice? Parang nasa isip ko na, sige na, i-deliver mo na yan, wala na yung reklamo kapag nandun na yan. Parang ganon ang pakiramdam ko na nag-uusap pa tayo, naputol lang, nagpa-load pa ako eh, hindi mo ako hinintay. Bakit ganon? Tumawag ako ulit. High blood ako. Kasi parang sabi sa akin nung kausap kong babae. So sabi sa akin ng babae, in-explain ko sa kanya yung side ko na nag-uusap pa kami. Bakit ganon? Ngayon yung kausap ko ng pasensya. Kasi nga daw, fault daw nila. Kasi nga, hindi na itago yung menu na soup number 5. Ang sabi ko is, hindi ang problema dito.
ay yung soup number 5 na nakalimutan yung itago. Ang pinaka-problema dito, nag-uusap tayo kanina. Na bakit habang nag-uusap tayo, hinahanap natin kung saan yung cancel, paano makancel, paano magawa ng paraan, para hindi na lumala, hindi na matuloy. Para pare-parehas okay. Bakit parang pagkaputol ng linya, ibinigay nyo na sa rider para makaalis na, parang no choice yung customer. Diba? Yun ang pinaka-problema eh. Hindi yung pagkakamali nyo na nga, na hindi nyo na-hide yung menu eh. Diba? Mga merchant, please. Maliit na bagay itong about hindi mo na-hide yung menu. Pero may mga taong yun lang yung dahilan kaya umorder eh. May mga taong gutom na gutom kapag gagaling sa trabaho, pagod na pagod, pagkagaling sa kung saan mang eksena ng mga buhay nila, na-order sila kasi yung cravings nila eh. No? At yun sa cravings na yun, katulad ko ngayon, di ba? Umaga. Pare-pares na sira yung araw natin. Na sana nakapag-usap tayo ng matino. Sana nakapag-usap tayo ng maayos. Pero parang nagkaroon kayo ng strategy ng panlalamang na nilarga nyo na habang naputol yung usapan. Ako na nag-e-effort, ako nagpapaludo, hindi kayo tumatawag sa akin, ako na kumukontak para maayos na kagad. Para yung mga oras natin, pare-parehas masave, oh. Diba? Matuto ang lahat ng merchant, ha? Diyos ko naman. Hindi matuto para ma-alert sa pag-hide ng mga menu, ha? Hindi yung sinasabi kong matuto. Matuto na pwedeng daanin lahat sa usapan. Huwag manguutak ng customer, okay? Matuto na kapag may diskusyon, pag-uusapan bago gumawa ng desisyon. Ganun. Oh, maglalabasan na may ibang basher dyan, okay? Ang pinakamagiging sasabihin niyo is 200 pesos lang. Hindi ka makatulog, o ito 200 pesos. Hindi to about 200 pesos lang. Ito ay nangyayari sa karamihan. Ito ay problema ng iba na nilulunok na lang na hindi makapag-complain. Kaya tayo ang tumatayo, no? Para lahat natututo, yung umu-order at yung nagbibigay ng order. Sasabihin nyo, 200 pesos lang pinalalaki. Hindi ang issue dito kung piso hanggang 1 milyon. Ang video na ito ay para lahat ay nagtatanda, lahat ay natututo. Para hindi na lumalala. At naiintindihan din nila yung mga tao na yun yung cravings eh, yun yung gusto eh. No? Sa sobrang pagod yun yung gustong kainin eh. Na baka pwedeng hanapan ng solusyon, no? Pati sa Grab, please. Maglagay kayo ng cancel button, no? Pampabor naman sa customer. Kasi kung i-exage natin ng kwento, paano kunyari, umorder tayo ng isang crispy pata na halagang 1,000. Ganyan ang kamahalan sa Grab eh. Ngayon, dahil sa gusto mong magsabay, nagsabay ka ng isang Coke na can, isang soft drinks. Ano, ang gagawin ba dyan? Kapag wala yung in-order mong feeling mo makakapag-crave sa'yo, itutuloy yung drinks lang para i-deliver sa'yo. Ganun ba ang mangyayari? O, ganyan na exaggeration dyan ha. Anong gagawin kapag ganyan ang order? So, hindi ito about presyo, hindi ito about na ito lang naman, ba't ka nagre-reklamo? Hindi yun about sa ganyan lang. Bakit ganon? At bakit parang walang choice sa mga customer? Yun ang point dyan. O, end of the story. Nag-usap-usap kami. Sabi ko sa kanila kanina, i-deliver na yan, makukuha ko na yan. Pero payag ba kayo? Iko-complain ko kayo. Through DTI na parang wala akong option, then sa Grab na ito yung nangyari. At least ma-update man lang yung pwedeng gawin ng Grab na paano kapag ito yung naging problema, ano yung solusyon na pwedeng gawin. No? Ngayon, nagrekomenda sila sa akin na pwede daw ba ay bayaran na lang daw yung mismong value ng soup number 5. So, dalawa yung soup number 5, so 148 plus 148. Ganyan ang presyo ng dalawang soup number 5. Ngayon, sabi ko sa kanila, hindi ako ganun kaabusado. I-send nyo yung isang 148 sa inyo na yung 148. And then, yung gumastos ako ng load, gumastos ako ng tip, nag-tip ako sa rider, okay na yun, kako. So, kahit paano, pumabor din naman sa akin. Pero bakit ako nagko-content kayo since na-solve yung issue? Para ma-aware lahat, yung umu-order, at saka yung mga merchant, at saka yung Grab, no? Magkaroon ng additional option para hindi nagkakaroon ng ganitong problema. Baka pwedeng lagyan ng cancel kapag mas mataas yung order na wala doon sa natitira. Kasi tingin ko dyan ha, wala yung cancel button na yan kasi nga nape-prepare na, naluto na. Silang nagdesisyon na since wala yung ganong menu, ituloy-tuloy na lang yan. Para tatanungin sana ng mga merchant na itutuloy pa po ba, wala po kasi yung ganito eh. Since yun yung mas mahal na wala kaysa dun sa meron. Alam naman namin mga sobra yung mga busy mga yan kaka-asikaso ng mga in-order ng mga tao. Pero paano namin masusolusyonan to kung wala kaming option para makapag-usap? Tsaka please naman Grab, lagyan nyo naman ng option na pwede namin makausap yung mga merchant, no?
Konting awa naman sa rider, binigyan nyo ng trabaho para makapag-deliver. Naging mid-person pa para mapag-uusap ng merchant at saka ng tao. At minsan, sa sobrang pagod, sobrang stress, sobrang galit ng customer, yung mga kawawang rider ang natatalakan na wala namang kasalanan. Huwag nyo nang ibigay sa mga rider yung ganyang trabaho. Pakikipag-usap sa customer dahil wala yung menu na nandun sa loob. Hindi ko itutuloy ang reklamo ng Grab. Hindi ko tutuloy ang reklamo sa DTI. Pero sana Grab, makarating to sa inyo. Dahil ang ganitong eksena hindi problema ng taong umorder at ng merchant na nakakalimot i-hide yung menu. Ito ay problema sa apps ninyo na wala kayong option na paano pag ganun na nangyari. So sana aralin nyo to.